Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so welcome back mga kababayan at magandang araw po muli sa inyo. At eto, pag-uusapan natin mga kababayan, Senator Bato de la Rosa nangunguna po sa listahan mga kababayan. Ano nga ba itong listahan na to na kung saan ay nangunguna po itong si Senator Bato de la Rosa? Yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment sa comment section. At syempre shoutouts na rin sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At palagi nating hiling 1 view, 1 like po no, sa ating video. At eto na, umpisa na natin mga kababayan ang balita po na kung saan etong si Senator Bato de la Rosa po, mga kababayan, ay nangunguna po sa listahan. No? Ano po ba itong listahan na to mga kababayan? Ito po yan. No? Senator Bato de la Rosa nangunguna po na sa listahan na kung saan may pinakamaraming absent po mga kababayan. Ito po listahan nito ay mula po nung Hulyo 28 o July 28, 2025 hanggang March 18, 2026 mga kababayan. No, based po ito sa record mga kababayan no, na isinapubliko ni Senator Juan Miguel Zubiri. No, ito pong listahan na to mga kababayan, yung mga attendance po nila. Okay, so nandito po nakasulat no, yung mga roll calls po nila. Ayan, responded to roll call. Ibig sabihin mga kababayan, no, kapag tinatawag po sila, ayan, sumasagot po sila mga kababayan. Also present, official mission, no, meron po siya dyan dalawa, si Senator Bam Aquino mga kababayan, at absent. No, dito po yung sa listahan na yan. Wala pong absent, no, itong si Senator Bam Aquino. Si Alan Peter Cayetano mga kababayan ay 20 po, no, yung kanyang roll call, at 14 po yung kanyang absent mga kababayan. Pia Cayetano 3 yung absent. Ronald Bato de la Rosa 31 mga kababayan. Nangunguna po siya. Si Senator Bato de la Rosa. Si Senator JV Ejercito 6 po. Escudero 1 absent mga kababayan. Lacson 2, Lapid 2, at Loren Ligarda po 2 absent. Okay. Pangilinan 1 absent. Erwin Tulfo 1 po yung absent. Rafi Tulfo 6 po ang absent. Okay, so si Camille Villar po ay 16 absent kasi naka-maternity leave po siya. Mark Villar 5 po ang absent mga kababayan. No? So ito po, actually dapat talaga nakikita to ng taong bayan, no? Kung sino yung mga palaging absent. Kung sino yung palaging wala sa session mga kababayan. Sino yung hindi natin nakikita po dyan. Okay, si Senator Panfilo Lacson, meron pong 2 absent. Si Risa Ontiveros po, no, meron pong 56 responded to roll call. So marami naman silang responded sa roll call mga kababayan. Okay, si Robin Padilla, wala ring absent. Perfect attendance. Senate President, perfect attendance din po. Villar, okay. Joel Villanueva, mga kababayan, 58. No, wala rin pong absent, mga kababayan. Sino pa ba? Robin Padilla, Lacson, Amy Marcos, wala pong absent. Marcoleta, 33 po yun sa roll call niya. Wala rin siyang absent, mga kababayan. At also present din daw. Hindi ko maintindihan ano yung also present. Pero, no, sa roll calls po, 58 mga kababayan. Jingoy Estrada, present palagi mga kababayan. Bongo, 51 sa roll call. Okay, so yan po mga kababayan, yung listahan. No, na kung saan nangunguna po itong si Senator Bato de la Rosa sa may pinakamarami pong absent mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, nagtatago pa rin po si Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin, hindi pa rin po siya pumapasok. No, at hindi po siya matagpuan. Mga babayan, sabi nga, nagtatago na daw po kasi natatakot daw sa ICC warrant of arrest. Wala pa naman yung warrant of arrest. Bakit nagtatago na to? Alam nyo, ito, nakikita ko dyan mga kababayan. Baka pagdating po ng impeachment,
ni Sara Duterte pag umabot na yan sa Senado. Baka biglang mag-present po, no, etong si Bato de la Rosa. No, posible po yan kasi kailangan nila ng boto eh. Kung titignan natin dito mga babayan, ilan na lang po, no? Ito pong nasa corner po ng mga Duterte, mga babayan, o yung Duterte Block na tinatawag nila. Ilang piraso na lang po ito, mga babayan. Ha? Kung maalala natin, ito pong si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, sumasahod pa rin po yan. No, kahit po absent, sabi nga dito, paldo, kahit absent. O, panoorin natin itong balita. Mapapasana o Grabe, no? Imagine ninyo sa kumpanya, hindi ka makaganyan. No? At otherwise, magli-leave ka with absent. Yung ibang ang leave, wala pang ang bayad eh. Holiday na lang talaga eh. Minsan nga, di ba, meron pa tayo yung holiday na one day bago yung holiday, di ka pwedeng umabsent. Kasi hindi babayaran yung holiday mo before and after. Di ba, may ganun eh. No, samantalang itong si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, tuloy pa rin daw po ang kanyang sahod. O, tuloy natin. all ka na lang kay Senator Bato de la Rosa. Kahit top 1 siya sa absences sa Senado, paldo pa rin sa sweldo. Di ba? Top 1 sa absent, paldo pa rin sa sweldo. Grabe. Ito ang agenda report ni Hannah T. Nanguna si Senator Bato de la Rosa sa listahan ng mga pinakamadalas umabsent sa Senado sa unang regular session ng 20th. Nangunguna sa mga pinakamadalas na absent sa Senado pero sumasahod pa rin. Sayang pasahod ng taong bayan kasi, di ba? Wala naman nagagawang batas, wala po nagagawa. Ultimo yung kanyang committee, mga kababayan na hawak, wala na rin po, inalista rin po sa kanya, mga kababayan. Pero patuloy pa rin siyang sumasahod. Sana maging fair, no, sa taong bayan na kapag ganito mga public officials, no, kapag absent ka, bawas sweldo rin. No? Kapag di ka pumasok na isang buwan, bawas sweldo rin. Tapos pagka wala kang valid reason, no, pwede kang tanggalin sa pwesto. Dapat ganon. Di ba mga babayan? Sana merong ganun, no, na batas na kung saan, isang buwan na absent, di pumapasok. 2 buwan na absent, di pumapasok. No? Dapat pwede nang pagbotohan niya kung tatanggalin ba sa pwesto o hindi. Kasi absent, wala man nagagawa eh. Di ba? Tanggalin sa pwesto, dapat may ganun. Para fair. No? Para fair sa taong bayan. Diba? Kasi kung yung mga ordinaryong mamamayan, mga kababayan, no, nagagawa po yan ng mga kumpanya, may batas na ganun. No? Paano naman? Bakit hindi siya applicable sa mga nakaupo sa pwesto? Samantalang yung mga politiko po na yan, mga kababayan, tayo rin naman ang bumoto. Taong bayan din naman ang bumoto. So, anong pinagkaiba nila? Bakit mas mataas pa rin sila? No, bakit hindi pa rin sila pwedeng tanggalin? Diba? Dapat kung ano sa mamamayang Pilipino, sa mga ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho, dapat applicable din sa kanila. Hindi po pwede yung ganon na sila lang. Diba? Sila lang yung pwedeng umabsent tapos may sweldo pa rin. Yes, Congress. Batay sa official attendance records na nakuha ng BNC, 31 sa 58 session days ang hindi dinaluhan ni De La Rosa mula July 28, 2025 hanggang March 18 ngayong taon. Lalo itong naging kapansin-pansin dahil hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa simula pa noong November 2025. Yan ay matapos lumitaw ang posibleng pag-aresto raw sa kanya ng ICC dahil sa kanyang naging papel sa madugong drug war ng Duterte administration. Dahil na rin sa absences ni De La Rosa, may mga nanawagan na rin itigil ang pagpapasweldo sa kanya at may naghaing ethics complaint laban sa senador. Kung ang ordinary yung mamamayan, kung hindi pumapasok sa trabaho, hindi pa napafire, nawawala ng trabaho, dapat po same ethical standard nag-apply din sa senador.
Kasunod ni De La Rosa sa mga madalas mawala sa sesyon, si Senate Minority Leader Alan Okay, so ito yung balita na yun mga kababayan. No? Panoorin natin yung ethics complaint na yan dito po kay Senator Bato de la Rosa. Para sa civil society group na huwag kang kukorrupt, hindi na nagagawa ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang trabaho dahil sa patuloy niyang pagliban sa Senado. Diba? Kaya inireklamo na siya sa Senate Ethics Committee ng grupo para sa pagpapabaya sa trabaho at pang-aabuso sa kapangyarihan at pribilehiyong iginawad ng taong bayan. Absent siya mula Nobyembre pa. Napakalino na pagpredikod sa kanyang responsibilidad bilang senador. Maraming batas ang pending at siya po ay chair ng maraming committee. Oh. At ang mga committees ito ay hindi nakakapag-convene dahil siya ay hindi nagpapakita. Giit ng grupo, hindi ito pata sa mga regular na manggagawa na no work no pay. At Diba? Yun yung sinasabi natin. Hindi siya patas para doon sa mga ordinaryong mamamayan. Diba? Yung sinasabi natin, no work, no pay. Diba? Dapat ganun din sila. At kung matagal ng absent, dapat tanggalin. Palitan sa pwesto. Tanggalin bilang senador. Diba? pinapatawan ng parusa kung matagal na absent. Oh. Hindi lang namin na imbestigahan nga ito and sana magkaroon ng mga rules para sa mga ganito mga pangyayari. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ang pinangsusweldo sa kanila. Tama. Pwede ani lang wag pasahurin si De La Rosa at suspendihin ang operasyon mismo ng kanyang opisina. Sabi ni Senate Ethics Committee Chairman Senador J.V. Ejercito, ipipila nila ito sa 5 naon ng ethics complaint laban sa ibang senador. Kung pwedeng gusto na maunin siya, pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Ayon kay Senate President Tito Soto, sa ngayon walang nakasaad sa Senate rules tungkol sa pagiging absent ng isang senador. Ang meron lang ay kung absent sa komite. The number of times na hindi ka umattend, pwede kang alisin sa committee. Pero pagdating sa Madalas pa general na-absent, rules yeah. ng Senate, walang ganun eh. Ibinagtanggol naman si De La Rosa ng kasamahan niya sa Senate Minority Bloc dahil masipag umano ito. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional, but Hindi po pwedeng hindi ginusto, mga babayan. No, kasi kung hindi niya ginusto ni Senator Bato de la Rosa, kung hindi niya ginusto yan, dapat pumasok siya. Ang usapin dito, mga babayan, no, is yung pagpasok niya bilang senador. So kung ikaw, no, hindi ka pumasok sa trabaho mo, ginusto mo yun o hindi? Diba? Yun yung tanong. Ginusto mo na hindi pumasok. Kasi minsan, anong nangyayari po, kahit masama yung pakiramdam natin, no, kailangan nating pumasok. So, ibig sabihin, ginusto mong pumasok. No, kasi kailangan mong pumasok. 'Di ba? Ito po, anong nangyari dito, mga babayan, kung sasabihin ni Senator Amy na hindi niya ginusto ni Senator Bato de la Rosa, wala namang ang dahilan is yung ICC. Wala naman. 'Di ba? So, ginusto niya na hindi siya pumasok. Parang ganun lumalabas dito, mga kababayan. if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit paano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Wala pang komento Okay, so yan, no, balikan natin itong sinabi po, no, netong si Cayetano. Lan Peter Cayetano, nakapagtala siya ng 14 absences at 24 na 14 paggalit pala sa si mga araw na Cayetano. dumalo siya sa plenaryo. Noong 19th Congress, base na rin sa mga naunang Senate records, si Cayetano rin ang nanguna sa mga absent. Second donor daw sa mga apps. Wala niya. Ito ba yung mga senador nila, mga kababayan? Second honor sa may absent? Pinakamaraming absent? Matapos dumalo lang sa 36 out of 54 session days. Wala pang pahayag sa ngayon ang kampo ni De La Rosa at Cayetano tungkol dito. May mga senador namang walang mintis kahit isang sesyon.
Kabilang sa may perfect attendance si Senate President Tito Soto. Kasama rin sa kumpletong 58 session days sina Senate Majority Leader Mig Zubiri at Senators Win Gatchalian, Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Amy Marcos, Joel Villanueva, Bam Aquino, Bongo, Rodante Marcoleta at Risa Ontiveros. Bagaman may mga pagliban daw sina Marcos, Aquino at Marcoleta, para naman ito sa mga official mission o gawain. Halos kumpleto rin ang attendance sina Senators Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at Cheese Escudero na isang beses lang umabsent. 2 absences naman ang naitala ni na Senators Ping Lacson, Loren Legarda at Lito Lapid. Sa ibang records, may 55 days present si Senator Pia Cayetano, 53 si Senator Mark Villar, at 52 naman sina Senators JV Ejercito at Raffy Tulfo. Sa ngayon, walang no work, no pay rule para sa mga senador at kakailanganing amyendahan ang existing Senate rules para makapag-set ng corresponding sanctions dito na kakailanganing aprubahan dito sa higher chamber. Para sa Okay, so yan mga kababayan, no? Kayo po ba isang ayon na dapat palitan na yung batas na yan? No, na dapat maging ang mga senador, hindi lang senador mga babayan, lahat dapat ng mga public official hanggang presidente. No? Na kapag absent ka, no work, no pay, mga babayan. Dapat ganun. Diba? So ano po masasabi niyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs, It's on Bobs TV. Peace. I'm out.